Ako si Nestor, 28 anyos, na isang anak ng magsasaka ng mais sa aming baryo. Gaya ng tatay kong si Nilo, ay sa maisan din ako nagtatrabaho. Sarili namin ang lupa at may pagmamalaki ko sa lahat na kami ng tatay ko ang nagtanim ng lahat ng mais na nakatanim doon. Dalawa na lang kami ng tatay ko na magkasama sa aming bahay. Ang nanay ko kasi ay namatay nung 8 taong gulang pa lamang ako. Ang sabi sa akin ni tatay, inatake ng mabangis na hayop ang nanay ko, pero hindi naman niya sinabi kung anong klaseng hayop yaon. Nang mangyari ang lahat ng yon, ay nasa syudad ako, sa bahay ng kapatid ni tatay. Ang totoo niyan, nandoon ako mula 7 taong gulang ako hanggang sa ako ay magbinata. Ewan ko ba kay tatay, ako na nga lang ang nag-iisa niyang anak, pero parang ayaw niya pa akong makasama. Kaya nang umidad ako ng 21, ay umuwi na ako sa aming baryo para makasama ang tatay ko, at doon na ako nagsimulang tulungan siya sa maisan namin. Nung una ay nagalit siya sa akin. Ang sabi niya, bakit pa raw ako umuwi sa baryo namin, at ang gusto niya ay bumalik na lang ako sa syudad. Pero matigas ang ulo ko. Hindi nangyari ang gusto niya, hanggang sa tinanggap na lang niya na hindi talaga ako aalis sa baryo namin dahil mas gusto ko na makasama ko siya. Isang hapon, nasa maisan kami ni tatay. Magkatulong naming inilalagay sa mga sako ang mga mais na aming inani sa maghapon. Parehas kaming napahinto sa aming ginagawa nang mapansin namin ang biglang pagdilim ng kalangitan, hanggang sa mula sa kung saan ay nagliparan ang napakaraming uwak na halos matakpan na ang kabuuan ng aming baryo. Hala, tay, anong nangyayari? Saan galing ang mga uwak na yan? Ang dami naman nila. Bilisan na natin. Huwag mo nang pansinin ang mga uwak na yan. Parang ang hirap naman po ng pinapagawa niyo, tay. Paano hindi ko po papansinin ang mga uwak na yan? Napakarami po nila. Aba, sa dami po nila parang bigla nang gumabi ah. Tay, hindi po ba masamang pangitain yan? Sa tagal ko na po rito, ay ngayon lang po ako nakakita ng ganyang karaming uwak. Pampihira. Nakakakilabot. Hindi ka talaga marunong makinig sa akin, Nestor, ano? Kapag sinabi kong bilisan mo na, bilisan mo na. Huwag ka nang maraming tanong. Sa bagay, tama po kayo. Kailangan na natin magmadali at baka mabagsakan pa tayo ng dumi ng mga uwak na yan. Naging mabilis na ang pagkilos namin ni tatay. Inilagay na namin sa imbakan ang mga sako ng mais at umuwi na kami sa aming bahay. Sumilip ako sa bintana habang si tatay naman ay nagsimula ng magluto ng aming hapunan. Tay, nawawala na po yung mga uwak. Parang lahat po sila pumupunta po sa kabilang bundok. Hindi ba sabi ko sa'yo, ay wag mo nang pansinin ang mga uwak na yan? Pasensya na tay ah. Hindi ko kasi alam kung dapat ba akong mamangha o kilabutan sa dami ng uwak kanina eh. Ay, oo nga pala tay. Mamayang madaling araw po, pupunta po ako sa Maynila. Yan, tama yan. Doon ka na lang muna kahit 1 buwan. Ho? 1 buwan? Aba, masyado naman po matagal yun. Dadalawin ko lang naman po roon si Lisa eh. Baka kasi nagtatampo na siya sa akin eh. Kasi halos 3 buwan na kaming hindi nagkikita. Baka kapag nagtagal pa po na hindi ako nagpakita sa kanya, aba baka makipag-break na po yun sa akin o hindi naman kaya ipagpalit na ako sa iba nun. Siguro matagal na pong 1 linggo ko ron. Hindi anak, mag-1 buwan ka ron. Ang sabi mo nga, matagal mo nang hindi nakakasama ang nobya mo, di ba? Sulitin mo ng pagpunta mo sa syudad.
Kung ang iniisip mo ay ang maisa natin, huwag mong alalahanin yon. Kaya kong trabaho ron kahit mag-isa ko. Pwede rin naman akong kumuha ng pansamantalang makakatulong ko kung sakali. Alam niyo, Tay, minsan iniisip ko kung may nagawa ba akong malaking pagkakamali sa inyo nung bata pa ako eh. Kasi Tay, simula po sa pagkabata ko ayaw niyo ako nandito sa baryo natin Parang ayaw niyo akong makasama. Hindi po ba mas ginusto niyo na doon ako lumaki kay Tito kaysa makasama niyo ako rito? Dahil ayoko lumaki ka sa isang lugar na alam kong wala kang magiging magandang buhay. Maraming oportunidad ang naghihintay sa'yo sa syudad kaysa rito. Hindi ko nga alam kung bakit hindi mo ginagamit ang pinag-aralan mo Sayang lang ang pagkokolehiyo mo. Hindi naman po sayang, Tay. Kasi nagagamit ko po yung agriculture course ko sa taniman natin. Pero Tay, iniisip ko nga baka ampun nyo ako kaya ayaw nyo ako makasama o kaya baka anak ako ni nanay sa ibang lalaki. Sa tingin mo ba nakakatawa yung sinasabi mo? Talagang idinamay mo pa ang nanay mo na nananahimik. Nagbibiro lang naman po ako, Tay. Pwes hindi magandang biro yung sinabi mo. Hindi mo na iginalang ang alaala ng nanay mo, Nestor. Tay, joke lang po yun. Basta. Doon ka na muna sa Maynila ng 1 buwan. Tapos ang usapan. Hindi na ako umapela pa kay Tatay. Dahil alam ko na kahit na anong sabihin ko ay hindi niya ako pakikinggan. Pero dahil matigas ang ulo ko, syempre, hindi ko siya susundin. Gagawin ko pa rin ang gusto ko at babalik din kagad ako kapag nagkita na kami ng nobya kong si Lisa. Bago ako matulog ng gabing yon, ay nag-empake na ako. Hindi ko dinamihan ang mga dala kong damit dahil hindi naman ako matagal na mawawala. Maaga akong natulog at pagsapit ng 3:00 ng madaling araw ay nag-asikaso na ako. Nang oras na yon ay tulog pa si Tatay. Mabilis akong naligo at nagbihis. Bago ko umalis ay pinuntahan ko si Tatay sa kwarto niya. Ginising ko siya para magpaalam. Tay, aalis na po ako O sige, mag-iingat ka. Yun na pag-usapan natin 1 buwan ka munang mananatili sa syudad. Opo. Mag-iingat po kayo dito, Tay Huwag niyo po ako mamimiss Puro ka talaga kalokohan. Sige na, umalis ka na. Baka maiwan ka pa ng bus. Matapos kong magpaalam, ay lumabas na ako ng bahay. Nasa tapat na ng bahay namin ang kinausap kong tricycle driver na siyang maghahatid sa akin sa bus station. Sumakay na ako sa tricycle at makalipas ang halos 1 oras ay nasa bus station na ako. Pagsakay ko ng bus ay napangiti ako dahil sa wakas ay magkikita na ulit kami ni Lisa matapos ang ilang buwan. Pagdating ko sa Maynila ay dumiretso na kagad ako sa apartment ni Lisa. Hindi makapaniwala si Lisa nang pagbukas niya ng pinto ay ako ang makikita niya. Maigpit niya akong niyakap pero nagulat ako nang bigla niya akong itinulak at saka malakas na sinampal. Aray ko naman! Bakit mo naman ako sinampal? Talagang nagtanong ka pa? Matapos mong hindi magpakita sa akin ng 3 buwan? Sa tingin mo ba ay matutuwa ako sa'yo? Sorry na. Nagkaroon kasi ng problema sa taniman namin ng mais Hindi ko pwedeng iwanan si Tatay na mag-isa ron. Saka alam mo namang walang signal sa baryo namin, di ba? Kaya hindi rin kita masabihan kung ano na nangyayari dun sa akin. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka naman may ibang babae ka na dun sa baryo nyo, Ano ka ba? Wala. Hindi ko naman sasayangin ng 5 taon na relasyon natin, no? Wala akong ibang ginawa ron kundi ang magtrabaho sa aming maisan. Saka pwede ba? Papasukin mo muna ako. Ay, oo nga pala. Sige, pasok ka. Pagpasok ko sa apartment ni Lisa, ay magkatabi kaming umupo sa sofa. Doon
ay nag-usap kami tungkol sa mga nangyari sa amin sa loob ng 3 buwan na hindi kami nagkita. Alam mo, hindi ko na gusto tong setup natin, Nestor. Ilang araw ka lang dito sa Maynila tapos babalik ka na kagad sa inyo. Tapos, ang tagal-tagal mo pa bago ka bumalik dito. Pasensya ka na talaga. Hindi ko kasi pwedeng iwanan si tatay na mag-isa eh. Medyo tumatanda na kasi siya. At gusto ko sana kasama niya ako palagi. Saka alam mo naman ang kwento namin, di ba? Sa pagkabata hanggang sa magbinata ako, ay hindi ko siya nakasama. Kaya bumabawi lang ako sa kanya. Naiintindihan naman kita, Nestor eh. Pero paano naman ang time natin dalawa? Ganito na lang ba tayo habang buhay? Palaging magkalayo tapos magkakasama lang ng ilang araw? Ganun ba ang gusto mo? Siyempre hindi. Sa ngayon, ganito tayo. Pero darating din ang panahon na magkakasama na tayo at titira na tayo sa iisang bubong. Pero kailan pa yon, Nestor? Kahit nga sa tatay mo, hindi mo pa ako na ipapakilala eh. Ay nako, nagtatampo na naman ang mahal ko. Hindi ako nagtatampo, Nestor. Sinasabi ko lang ang totoo sa'yo. Ano kaya kung sumama ako sa baryo nyo? Doon na muna ako ng ilang buwan. Para makilala ko rin ang tatay mo, di ba? Ang tagal na ng relasyon natin, pero hanggang ngayon ay hindi mo pa ako na ipapakilala sa kanya. Sigurado ka ba na gusto mong sumama sa akin pabalik sa amin? Oo naman. Bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Pero paano ang trabaho mo? Hindi ka pwedeng umabsent ng matagal, di ba? Isa pa yan. Dahil wala tayong communication, ay hindi ko masabi sa iyo mga nangyayari sa buhay ko. 1 month nang nakakaraan simula na mag-resign ako sa trabaho. Tapos yung savings ko, ginamit ko sa pag-invest ko sa coffee shop business ni Mariel. Ganun ba? Sorry kung hindi ko yan alam. Pero sigurado ka ba na tamang desisyon yung ginawa mo? Oo naman. Malakas ang coffee shop ng best friend ko na yun, ano? Kaya pwede akong sumama sa'yo sa baryo nyo. Yun ay kung okay lang sa'yo. Ha? Okay, sige, walang problema. Pagbalik ko sa amin, ay isasama na kita para makilala ka na ni tatay. Napakasaya ko sa sinabing yun ni Lisa. Ang totoo kasi ay matagal ko nang gustong makilala ni tatay si Lisa. Sigurado kasi ako na makakasundo ng tatay ko ang girlfriend ko, lalo na't walang arte sa katawan si Liza. 2 araw lang akong nanatili sa Maynila at pagkatapos ay bumiyahe na akong pabalik sa aming baryo. Siyempre, kasama ko na si Lisa na sobrang excited na makilala si tatay. Wala akong kabang nararamdaman ng time na yon, lalo na't alam ko na magugustuhan ni Lisa ang baryo namin. Matapos ang napakahabang biyahe, ay nakarating na kami sa aming destinasyon. Gabi na at napakalakas ng ulan. Mabuti na lang ay may dala akong payong, kaya kahit paano ay may proteksyon kami laban sa ulan. Ang malas naman ang punta ko rito sa inyo. Grabe ang lakas ng ulan at hangin. Mukhang may bagyo pa yata. Hindi naman, nagkataon lang yan. Pero nakapagtataka na may bagyo. Summer ngayon. Nestor, malayo pa ba tayo sa bahay nyo? Malapit na tayo. Pagliko natin dun sa may kantong yun, konting lakad na lang tapos nandun na ang bahay namin. Medyo nagmamadali na kami ni Lisa sa paglalakad. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa bahay namin at agad akong kumatok sa may pinto. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa amin si tatay. Agad na bumakas ang galit sa mukha niya nang makita niya ako. Nestor, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay huwag ka munang bumalik dito? Tay, teka. Pwede po bang mamaya niyo na po ako pagalitan? Basang-basa na po kami ng ulan eh. Saka tay, may kasama po ako. Hello po. Magandang gabi po sa inyo. Natigilan si tatay
nang makita niya si Lisa. Tuluyan niya nang binuksan ang pinto at pinapasok na niya kami. Sinabi ko kay Lisa na mauna na siyang maligo at magpalit ng damit. Itinuro ko sa kanya kung nasaan ang banyo. Nang nasa loob na si Lisa ng banyo, ay hinarap ako ni tatay. Alam kong galit siya dahil nakakunot ang kanyang noo. Ikaw napakatigas talaga ng ulo mo, Nestor. Hindi ka ba talaga marunong makinig sa akin? Ang sabi ko sa'yo, 1 buwan ka muna sa Maynila. Napakatagal ba para sa'yo ng 1 buwan, ha? Tay, huwag niyo naman pong lakasan ang boses niyo. Baka mamaya marinig po kayo ni Lisa, nakakahiya. Baka isipin niya na hindi siya welcome dito sa bahay natin. Pasensya na po. Kung hindi ko po kayo sinunod, Tay. Tapos nagsama ka pa rito ng ibang tao. Pambihira ka talaga, oo. Tay, si Lisa po yun. Girlfriend ko po siya. Nag-request po siya sa akin na gusto niya po kayong makilala at siya po mismo nagsabi na gusto niyang sumama sa akin dito. Aba, syempre, pinagbigyan ko po siya. Sana nakinig ka na lang sa akin. Hindi yung kung anong gusto mo. Yun ang ginagawa mo. Tay, ano po ba kasing totoong dahilan kung bakit ayaw niyo muna akong umuwi dito sa atin? Parang may hindi po kayo sinasabi sa akin eh. Bigla na lang po kayo nagkaganyan nung nakakita tayo na napakaraming uwak nung nakaraang araw. Hindi mo na kailangan malaman ang dahilan. Oh, di nahuli ko rin po kayo sa sarili niyong bibig. Meron po talagang dahilan. Ano po ba yun, Tay? Bakit hindi niyo na lang po sabihin sa akin? Para maintindihan ko po kayo. Huwag ka na magtanong. Para rin sa'yo itong ginagawa ko. Kaya bukas ng umaga, kapag humupa ng bagyo, ay umalis na kayo ng nobya mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi na ako binigyan ni tatay ng pagkakataon na makasagot. Tumalikod na siya at pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan akong naguguluhan at nag-iisip sa sala. Gusto ko pa sana siyang sundan, pero isinarado niya na ang pinto ng kwarto niya at narinig ko ang paglak nun mula sa loob. Hindi ko na alam kung gaano na ako katagal na nakatulala at nakatayo. Napapitlag na lang ako nang lumabas na sa banyo si Lisa at lumapit siya sa akin. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka yata ng multo? Ha? Wala. Ako naman na maliligo. Doon nga pala ang kwarto ko. Doon tayo matutulog. Ang tatay mo? Ay, ang ibig kong sabihin si Tito Nolan pala. Nasaan siya? Nasa kwarto niya na. Inaantok na raw siya. Bukas ko na lang kayo ipapakilala ng formal sa isa't isa. Sige na, pumunta ka na sa kwarto. Doon mo na lang ako hintayin. O sige, bilisan mo ha. Hinintay ko munang makapasok si Lisa sa kwarto ko bago ako nagpunta sa banyo para maligo. At habang naliligo ako, inisip ko na ang gagawin ko kung paano ko sasabihin kay Lisa na gusto ng tatay ko na umalis na kagad kami bukas ng umaga. Binilisan ko ang pagligo ko dahil alam kong mainipin si Lisa. Pagpasok ko sa kwarto ay naabutan ko siyang nakahiga habang may binabasang aklat. Nang sandaling yon ay patuloy pa rin ang napakasungit na panahon. Saktong pagsasarado ko ng pinto ay biglang namatay ang ilaw. Naku po, Diyos ko! Nag-brown out pa. Ano ba yan? Hindi ko pa nga na-charge ang cellphone ko eh. Hayaan mo na. Wala rin namang silbi ang cellphone dito kasi walang signal. Tumabi na ako kay Lisa at niyakap ko siya. Itinulak naman niya ako palayo sa kanya. Ano ba? Huwag mo nga akong yakapin. Bakit? Mabango naman ako bagong paligo ako. Huwag mo namang sabihin na naiinitan ka. Ang lamig-lamig. Kapag ganitong panahon, mas masarap na may kayakap habang natutulog. Kilala kita, Nestor. Alam kong hindi lang yakap ang gagawin mo sa akin. Baka kung saan pa yan mapunta. Ang KJ mo naman. Ang tagal na nga nating hindi nagkikita tapos hindi mo pa ako pagbibigyan. Ay nako, kilabutan ka nga, Nestor.
Ipapaalala ko lang ha, na nasa kabilang kwarto lang ang tatay mo. Oo na. Hindi na nga kita pipilitin eh. Nestor, maiba ko. Parang narinig ko kayo nag-uusap ni Tito Nilo kanina habang naliligo ko. Parang galit si Tito. Anong pinag-usapan niyo? Ikaw ha? May pagkachismosa ka rin pala ha? Seryoso ko, ano ba? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Ito naman di na mabiro. Pero mabuti at naitanong mo na rin yan. Ang sabi kasi ni tatay ay umalis na tayo bukas ng umaga. Pasensya ka na, pero ang gusto kasi ni tatay ay 1 buwan daw ako sa Maynila eh. Ayokong pagbigyan siya kasi ayokong mag-isa siya rito ng matagal. Ano? Kung aalis tayo bukas, paano? Ang lakas-lakas pa ng bagyo. Kapag lang naman humina na ang bagyo. Pero huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si tatay bukas para makumbinsi ko siya na huwag muna tayong umalis. Ibig bang sabihin, ayaw niyang nandito ako, ganun ba? Hindi ba niya ako gusto para sa'yo? Kahit hindi pa niya ako nakikilala? Hindi, ikaw naman. Bago kasi ako umalis dito para puntahan ka, ay sinabi na ni tatay sa akin na 1 buwan muna ako sa Maynila. Hindi ko siya sinunod, kaya nagalit siya. Kasalanan mo naman pala eh. Dapat, nagstay ka muna sa apartment ko ng 1 buwan. Tapos, saka tayo pumunta rito sa inyo. Hindi ba ayoko ngang matagal na mag-isa si tatay dito sa bahay? Saka paniguradong mahihirapan niyo sa taniman namin ng mais kapag wala siyang katulong. Ewan ko ba? Pakiramdam ko eh, may malalim na dahilan kung bakit ayaw akong pauwiin ni tatay dito eh. Ano naman ang dahilan na yun? Hindi ko pa alam, pero sisiguraduhin ko na malalaman ko rin yun. O paano? Matulog na tayo. Alam kong gaya ko ay pagod ka rin sa haba ng biyahe natin. O sige, bukas na lang ulit tayo mag-usap. Tumalikod na si Lisa sa akin, habang ako naman ay nakatingin sa kisame. Hindi ko magawang makatulog ng gabing yon dahil iniisip ko pa rin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit ayaw ni tatay na bumalik ako agad sa aming baryo. Umasa na lang ako na malalaman ko rin ang kasagutan sa tanong ko na yon sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ay nagising ako sa amoy ng sinangag na niluluto sa kusina. Nang sandaling yon ay wala na ang bagyo. Pagharap ko sa kaliwa ko ay wala na sa tabi ko si Lisa. Bumangon na ako at lumabas ng kwarto. Napangiti ako nang makita ko sina Lisa at tatay na magkatulong na nagluluto sa kusina. Nang dahil sa pagiging abala nila ay hindi nila ako napansin. Tito Nilo, pakitingin naman po kung tama po ang pagkakahiwa ko rito sa mga kamatis. Patingin nga. Aba, masyado makapal ang pagkakahiwa mo, iha. Di ba sabi ko ay manipis lang? Kasi ihahalo ko yan sa itlog. Sorry po. Natatakot po kasi ako baka mahiwa ako. Itinuro ko na sa'yo yung teknik sa paghihiwa, di ba? Nakalimutan mo na kagad. Hindi naman po. Natatakot lang po talaga akong humawak ng kutsilyo eh. Alam mo, Lisa, matagal na kayo ng anak ko. Malay mo, may plano na pala siyang pakasalan ka. Kapag kinasal na kayo, alam mo naman siguro ang kasunod nun. Bubuo na kayo ng sarili niyong pamilya. Hindi pwedeng wala kang alam sa kusina kahit paano. Iba pa rin kasi kapag ang nanay ang nagluluto para sa kanyang asawa at mga anak. Nako, parang wala naman pong balak si Nestor na pakasalan ako eh. Aba, iha, hindi natin masasabi yan. Napangiti ako sa naging usapan ni Lisa at ni tatay. Hindi ko kasi inasahan, nagigising ako ng ganun ang bumungad sa akin. Lalo na't kagabi ay nagalit ang tatay ko sa pagdating namin ni Lisa. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit ako napangiti. Isa rin sa dahilan ay ang pag-uusap nila tungkol sa kasal. Lingid kasi sa kaalaman ni Lisa ay matagal na akong bumili ng engagement ring dahil may balak na akong mag-propose sa kanya. Ang hinihintay ko na lang
ay ang tamang oras at moment. Gusto ko kasi kapag nag-propose ako ng kasal kay Lisa ay yung tipong hindi niya makakalimutan hanggang sa pagtanda naming dalawa. Lumapit na ako kina Lisa at tatay. Bahagya pa silang nagulat nang makita nila ako. Oh, gising ka na pala. Nagising ako sa bango na niluluto nyo eh. Ang sabi ni Tito, paborito mo pala ang itlog na may kamatis at sibuyas. Kaya yun ang lulutuin namin ngayon. Nako. Mapaparami ang kain ko niyan. Kaya nga dinamihan ko tong sinangag kasi alam kong marami ang kakainin mo. Pero natutuwa po ako na mukhang magkasundo po kayong dalawa. Bakit naman? May dahilan ba para hindi kami magkasundo ni Lisa? Wala namang ginagawang masama si Lisa. Isa pa, mabait naman siya kahit walang alam sa kusina. Kaya nga po mag-aaral po ako ng pagluluto simula ngayon. Pagkagising ko kasi nakita ko si Tito na naghahanda ng lulutuin niya, kaya nakialam ako. Nagkausap na rin kami at kahit papano ay nakilala na namin ng isa't isa. Kaya nga natutuwa ako eh. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan mag-effort na ipakilala kayong dalawa sa isa't isa. Pero tatay, ibig din po ba sabihin nito hindi nyo na po kami kagad papaalisin? Ang balak po kasi namin ay talagang magtagal po dito ni Lisa. Tungkol sa bagay na yan, hindi pa rin nagbabago ang isip ko. Kailangan nyo pa rin umalis dito at bumalik sa Maynila pagkatapos natin mag-almusal. Wala nang bagyo, kaya makakabiyahe na kayo na maayos. Pero tay, sundin mo na lang ang sinabi ko, Nilo. Pagbalik mo saka ko na lang ipapaliwanagan lahat. Nestor, sundin na lang natin ang tatay mo. Pwede naman siguro kung sumama sa'yo pabalik dito after ng 1 buwan, di ba? Nahihiya kasi ako sa'yo Sayang ang pagpunta mo rito. Tapos, hindi ka man lang nagstay dito kahit 1 araw. Hindi naman sayang ang punta ko rito kasi nakilala ko rin sa wakas si Tito Nilo. Malaking bagay na yun para sa akin. Labag sa kagustuhan ko ang umalis kagad kami roon ni Lisa. Bukod kasi na sayang ang ibiniyahe ng girlfriend ko, ay ayoko ring iwanan si tatay ng ganong katagal. Pero dahil 2 na silang pumayag sa pag-alis namin, ay wala na akong nagawa kundi ang sundin ang gustong mangyari ng tatay ko. Sinulit na lang namin ang oras na natitira na kasama ko si tatay. Sa almusal ay nagkwentuhan kami ng masasayang bagay. Maraming ikinuwento si tatay kay Lisa ng mga nakakatawang bagay tungkol sa akin. Silang 2 lang ang halos nag-uusap, habang ako naman ay masayang pinapanood sila. Iba pala talaga ang pakiramdam kapag nakikita mong magkasundo ang 2 taong mahalaga sa buhay mo. Nawala ang saya ko nang matapos na kaming kumain. Nag-asikaso na kami ni Lisa para umalis. Hindi nagtagal ay handa na kami para sa aming pag-alis. Inihatid kami ni tatay sa labas ng aming bahay. Talaga bang hindi na po magbabago ang isip niyo, tay? Talagang gusto niyo po bang umalis na kami ngayon? Ano ka ba, Nestor? Nakapag-empake na tayo. Saka, babalik din naman tayo dito pagkatapos ng 1 buwan, di ba? Basta, mag-iingat kayong 2 ha. Ikaw rin, tay. Lalo na po't wala kayong kasama rito sa bahay. Sa gitna ng aming pag-uusap, ay isang may edad na lalaki ang dumating. Matangkad siya na may medyo malaking pangangatawan. Meron siyang makapal na bigote. Siya, si Kapitan Romano. Matagal na siyang namumuno sa aming baryo. Aba, Nestor, sino yung kasama mo napakagandang babae? Ngayon ko lang yata siya nakita rito. Girlfriend ko po si Lisa. Lisa, siya naman si Kapitan Romano. Siya ang kapitan dito sa baryo namin. Napakabait niyan, saka sobrang maaasahan. Nakakahiya naman. Talaga ng bola ka pa. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan.
Magandang umaga rin naman sa'yo. Oh, paano? Paalis na ba kayong dalawa? Opo. Mukhang hindi kayo makakaalis ngayon. Nasira yung tulay palabas ng baryo natin. Matatagalan pa bago yun maayos. Isa pa, napakataas ng tubig ngayon sa ilog at napakalakas ng agos. Hindi nyo magagawang tawirin yun. Hindi pwede. Kailangan na nilang umalis ngayon. Ang totoo niyan ay marami rin sana ang aalis ngayon. Pero hindi na nila magawa dahil wala na sila madadaanan palabas ng baryo. Alam kong lahat ay natatakot na dahil nangyari na ang pangalawang senyales. Isang senyales na lang at... Kapitan, huwag natin pag-usapan ng bagay na yan dito. Napansin ko ang makahulugang tinginan ni Tatay at Kapitan Romano. Mas lalo kong naramdaman na meron talaga akong hindi alam sa baryo namin. Ano pong senyalis ang sinasabi niyo, Kapitan? Nestor, tignan niyo nga muna ni Lisa ang daan. Kung kaya niyo makadaan, sige na. Sige po. Lisa, tara na. Iwan muna natin ang mga bag natin dito, Tay. Titignan lang po namin yung daan palabas ng baryo. Naglakad na kami ni Lisa, palayo sa bahay. Habang naglalakad, ay tahimik lang ako. Hindi kasi maalis sa isip ko yung sinabi ni Kapitan Romano tungkol sa senyales. Wala akong ideya kung para saan ang senyales na yon at ano-ano yung mga senyales na tinukoy ni Kapitan. Ang tahimik mo yata dyan. Hindi ka ba masaya na hindi matutuloy ang pag-alis natin ngayon? Masaya. Pero yung sinabi ni Kapitan, yung senyales, napansin ko kasi na parang biglang kinabahan si Tatay nang banggitin yun ni Kapitan Romano. Parang meron silang alam na hindi ko alam. Kaya nga napansin ko rin yun. Tapos, yung tinginan nilang dalawa kanina, parang may ibig sabihin. Kaya nga, malakas talaga ang kutob ko na may hindi sinasabi si Tatay sa akin. At kailangan ko malaman yun, Lisa. Matapos ang ilang minutong paglalakad, ay huminto na kami ni Lisa. Dahil nasa harapan na kami ng nasirang tulay. Napakalakas talaga ng agos ng ilog at doon namin nalaman na nagsasabi ng totoo si Kapitan Romano. Hindi na kami nagtagal doon at bumalik na kami sa bahay. Naabutan namin na magkausap pa rin sina Tatay at si Kapitan. Totoo po ang sinabi ni Kapitan, Tay. Nasira nga po yung tulay at sa lakas po ng agos ng tubig sa ilog, imposible po talaga na makatawid kami ron, Tay. Kung ganon, ay wala na tayong magagawa. Kundi manatili kayo rito. Makakasali pala kayo sa pista natin dito bukas ng gabi. Po? Hindi po ba katatapos lang nating mag-celebrate ng piyesta nung nakaraang buwan? Panibagong pista to, Nestor. Siguro ang tatay mo na lang ang magpapaliwanag sa'yo. O siya paano, kailangan ko nang umalis. Magbabahay-bahay pa kasi ako para sabihan ng ibang tao na hindi pa alam ang mangyayaring pagdiriwang natin bukas ng gabi. Sige o, mag-iingat po kayo, Kapitan. Pagkaalis ni Kapitan Romano, ay nagmamadaling pumasok si Tatay sa aming bahay. Mabigat ang paghakbang niya na para bang may dala siyang napakabigat na problema. Kinuha namin ni Lisa ang mga bag namin at dinala ang mga yon sa loob. Magkasama kaming lumapit kay Tatay na umiinom ng tubig sa kusina. Baka sa mukha niya ang labis na pagkabahala. Matapos niyang uminom ay naupo siya. Tay, sigurado na po ako na may kailangan po kayong sabihin sa akin. Sa naging pag-uusap po niyo kanina ni Kapitan, alam ko po na may kailangan po ako malaman tungkol sa baryo natin. Baka po, pwedeng sabihin niyo na ang kailangan kong malaman. Ayoko sanang ipaalam to sa inyo. Dahil ayokong katakutan mo ang ating baryo. May dahilan kung bakit nung bata ka pa ay ipinadala kita sa Maynila. Ganon din ang kagustuhan ko na umalis ka muna rito ngayon at saka ka na bumalik matapos ang 1 buwan. Ano po bang dahilan niyo, Tay? Nung bata ka pa at nasa Maynila ka,
Isang makapangyarihang aswang ang muling nabuhay upang maggasik ng takot at kamatayan dito sa ating baryo sa loob ng 20 gabi. At matapos ang 20 gabi, ay muli siyang matutulog upang magpahinga at magpalakas. Nabubuhay siya makalipas ang 20 taon. At ngayong taon ay ang ika-20 taon matapos ang huli niyang pag-atake. Ang nanay mo, pinatay siya ng aswang na yon. Ano? Pero ang sabi niyo, Tay, mabangis na hayop ang pumatay kay nanay, di ba? Nagsinungaling lang ako sa iyo, anak. Ang makapangyarihang aswang na yon ay isang hanagob, isang uri ng aswang na bunga ng bihirang pagsasama ng 2 magkaibang uri ng aswang. Ang bangkilan at gabunan. Ang pagsasanib puwersa ng dugo ng 2 aswang na yon ay bihirang mangyari at nagdudulot ng pagkapanganak ng isang hanagob. Kaya ang gusto ko ay wala ka rito sa tuwing mabubuhay ang hanagob dahil gusto kong masiguro ang kaligtasan mo. Hindi ko po inaasahan na ganyang bagay pala ang hindi niyo sinasabi sa akin, Tay. Yung mga senyales, ano po ang kaugnayan nun sa pagkabuhay po ng hanagob? Meron 3 senyales kapag malapit nang mabuhay muli ang hanagob. Una, ang pagtakip ng mga uwak sa kalangitan na nangyari na. Ang pangalawa ay isang malakas na bagyo na maaaring maging dahilan para walang tao ang makakaalis sa ating baryo. Nangyari na rin po ang bagyo, Tay. At ano naman po ang pangatlong senyales? Ang pangatlong senyales ay ang biglaang pagkatuyo ng mga pananim. Kapag nangyari na ang huling senyales, ibig sabihin ay magsisimula ng umatake ang hanagob. Pero Tay, kung may mangyayaring hindi maganda rito sa baryo natin, bakit ngayon pa naisipan ni Kapitan na magsagawa ng pagdiriwang ng isang panibagong piyesta? Parang hindi naman yata tama na magsaya mga tao sa ganitong sitwasyon. Hindi ba ang kailangan nating gawin ay mag-isip ng paraan kung paano papatayin ng hanagob na yun? Yan din ang sinabi ko kay Kapitan, anak, habang magkausap kami kanina. Isa kasi ako sa nangunguna sa pakikipaglaban sa hanagob, kaya hindi ako maaaring umalis dito. Ang sabi ni Kapitan, isang matandang babae na babaylan ang nakausap niya mula sa isang malayong baryo. Ayon daw sa babaylan na yon, ay kailangan magkaroon ng selebrasyon para sa hanagob upang hindi na ito pumatay o hindi naman kaya ay mabawasan ang araw na atake yon sa ating baryo. Sigurado ba siya, Tay, na epektibo ang paraang yun? Nararamdaman ko na malaki ang paniniwala niya sa paraang yon, pero duda ako sa mga sinabi niya. Nabubuhay ang hanagob para pumatay at kumain ng tao dahil yun ang paraan niya para lumakas siya. Kaya sa tingin ko, walang pagdiriwang ang makakapigil sa kanya. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip matapos ang lahat ng nalaman ko tungkol sa aming baryo. Hindi ko akalain na may ganun palang kakilakilabot na kwento ang lugar namin. Nang sandaling yon ay naunawaan ko na kung bakit gusto kong paalisin ni Tatay. Hindi yun dahil sa ayaw niya akong makasama, kundi upang iligtas ako sa posibleng hindi magandang mangyari sa akin. Pero napagtanto ko rin na mas kailangan akong manatili sa baryo namin upang tulungan si Tatay sa kakaharapin itong laban sa mga susunod na gabi. Dahil sa sira na ang daan palabas ng aming baryo, ay hindi na kami nakaalis ni Lisa sa lugar na yon. Pagsapit ng hapon, ay hindi ko nakita si Lisa sa loob ng bahay. Lumabas ako at nakita ko siya na mag-isang nakatayo sa labas. Nakatanaw siya sa kawalan at mukhang malalim ang iniisip. Lumapit ako sa kanya at nagulat siya nang bigla akong sumulpot sa likod niya. Nakakagulat ka naman. Akala ko kung sino na. Ang lalim kasi ng iniisip mo eh. Kaya hindi mo na namalayan ang paglapit ko.
Iniisip mo ba yung mga sinabi ni tatay kanina tungkol sa Hanagob? Totoo ba talaga yung mga sinabi ni Tito Nilo? May aswang ba talagang mabubuhay dito at papatay ng mga tao sa loob ng 20 days? Kilala ko ang tatay ko, Lisa. Hindi yun sinungaling na tao. Kaya kung ano man ang sinabi niya sa atin kanina ay naniniwala ako. Isa pa, mas mabuti nang maniwala tayo kaysa hindi. Paano? Kung totoo pala yung Hanagob, di ba? Mas maganda na maniwala tayo para mapaghandaan natin kung ano ang mga posibleng mangyari. Nestor, natatakot ako. Paano kung mabuhay na ang Hanagob na yon? Paano kung isa tayo sa maging biktima niya? Ayoko pang mamatay, Nestor. Marami pa akong pangarap sa buhay. Huwag kang mag-alala, Lisa. Nandito ako. Sa tingin mo ba, hahayaan ko may mangyaring masama sa'yo? Siyempre gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Kahit pa ibuwis ko ang buhay ko. Huwag naman sanang umabot pa sa ganun. Ayoko namang mamatay ka pa. Nang dahil lang sa akin. Ganun kita kamahal, Lisa. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ang corny mo. Kasing corny mo ang mga mais nyo. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Lisa, ay nakita namin si Kapitan Romano. May kasama siyang matandang babae na kilalang mahusay na manggagamot sa aming baryo. Siya, si Aling Emma. Huminto silang dalawa sa harapan namin ni Lisa. O ano, Nestor? Nasabi na ba sa'yo ni Nilo ang mga dapat mong malaman? Opo. Sinabi niya na po sa akin kanina. Nakakagulat po na may ganung nangyayari dito sa baryo natin. Pero bakit po ba nagkaroon ng ganong klaseng aswang dito sa atin, Kapitan? Matagal lang nabubuhay para pumatay ang Hanagob na yon, Nestor. Ang sabi-sabi noong unang panahon ay tinalo na ng mga unang tao dito sa ating baryo ang Hanagob. Pero sumumpa ang Hanagob na magbabalik siya. Marahil may kakayahan siya sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Kaya nagkatotoo ang sumpang yun. Natakot nga po kami ni Lisa nang malaman namin kay tatay ang tungkol dun sa Hanagob. Pero Kapitan, ano po palang plano nyo? Meron po ba tayong grupo ng mga kalalakihan na makikipaglaban po sa Hanagob? Meron naman. At isa ang tatay mo sa kasapi sa grupong yun. Pero sigurado ko na nabanggit na ni Nilo sa'yo ang tungkol sa paraan na dapat nating gawin upang huminto sa pagpatay ang Hanagob o kahit man lang mabawasan ang bilang ng gabi na sasalakay siya. Yung po bang gaganaping pagdiriwang ng pista bukas ng gabi? Tama ka. Yun nga ang paraan na aking tinutukoy. Isang matandang babaylan kasing nakapagsabi sa akin na imbis na katakutan ay dapat nating ipakita sa Hanagob na siya ay ating sinasamba nang sa gayon isipin niya na siya ang ating Diyos at tayo ay kanyang tagasunod. Kung ganun ang mangyayari, hindi na tayo papatayin ng Hanagob at baka sa ibang baryo na siya umatake. Pero Kapitan, hindi po ba masamang sumamba sa isang kampo ng kadiliman? Isa pa sa tingin ko ay hindi yan ang totoong solusyon, lalo na't papatay pa rin ng Hanagob na yun . Hindi nga rito sa baryo natin pero sa ibang lugar naman. Pero hindi na siya papatay ng tao dito sa baryo natin. Yun naman ang importante. Ang maging ligtas tayong lahat sa lugar na ito. Yung sa ibang lugar, abay bahala sila doon. Kapitan, baka naman pwede niyo munang pag-isipan ng paraan na yan. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko pagdating sa bagay na yan . Bago mo pa sabihin yan, ay ginawa ko na yan, Nestor. Makailang beses ko nang pinag-isipan ng bagay na yon. Oo nga pala. Kailangan ko nang umalis. Sinundo ko kasi itong si Aling Emma sa bahay niya dahil sumasakit ang likod ko. Kailangan ko ng maayos na hilot. Nalipat ang tingin ko kay Aling Emma at doon ko napansin na titig siya kay Lisa. Si Lisa naman ay hindi makatingin ng diretso kay Aling Emma dahil mukha siyang nakakatakot. Aling Emma, may problema po ba? Imbis na sagutin ang tanong ko, ay hinawakan ni Aling Emma ang kamay ni Lisa na para bang pinupulsuhan nito yun. Binabati kita. Lalaki ang anak mo. Po,
Ano pong sinasabi niyo? Igatad mo ang sarili mo, Ineng. Aling Emma, tara na. Huwag mo nang gambalain pa sina Nestor. Nestor, mauna na kami. Sige po. Mag-iingat po kayo, Kapitan. Nang nakaalis na sina Kapitan Romano at Aling Emma, ay may takot sa mga mata na tumingin si Lisa sa akin. Nestor, anong ibig sabihin ni Aling Emma na lalaki ang anak ko? Aba, malay ko. Baka naman nahulaan niya na lalaki ang magiging unang anak natin. Ano kaya kung simulan na natin gumawa ngayong gabi? Tamang-tama kasi nasa maisan si tatay. Tayo lang nga nandito sa bahay. Tumigil ka nga. Puro ka talaga kalokohan eh. Pero nakakatakot naman si Aling Emma. Hindi niya pa kasi ako tinitignan habang magkausap kayo ni Kapitan. Huwag mo na lang pansinin si Aling Emma. Matanda na kasi yun eh. Kaya kung ano-ano nang sinasabi niya, ang gawin natin ay magkulong na lang tayo sa kwarto. Tumigil ka, Nestor. Hindi ka makakaisa sa akin ngayon. Ang mabuti pa ay tulungan mo na lang si Tito Nilo sa maisan. Pabiro akong inirapan ni Lisa at saka siya pumasok sa bahay. Habang ako naman ay napailing na lang at nagdesisyon akong puntahan si tatay sa maisan upang tulungan siya sa mga gawain doon. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ko ay tulog pa rin si Lisa sa tabi ko. Bumangon ako at si tatay ang agad na hinanap ko pero hindi ko siya nakita sa aming bahay. Nakabukas ang pinto ng kwarto niya kaya nalaman kong wala siya roon. Lumabas ako mula sa pinto sa likod ng bahay at nagimbal ako sa aking nakita. Tuyong-tuyo ang taniman namin ng mais na para bang isang buwan na nagkaroon ng matinding tagtuyot. Nasa bukana ng taniman ng mais si tatay. Nakatayo siya roon at hindi gumagalaw. Nagmamadali akong lumapit sa kanya. Tay, ano po nangyari sa maisan natin? Bakit namatay lahat ng tanim natin? Hindi ba kahapon maayos pa ang mga yan? Nangyari ng pangatlong senyales, anak. Natuyo na ang mga pananim sa baryo natin. Mabubuhay na ang hanagob. Kailangan na nating maganda. Hindi tayo pwedeng magsayang ng oras dahil maaaring mamayang gabi ay umpisahan niya na ang kanyang pagsalakay. Kung ganun tayo, anong gagawin natin? Samahan mo kung pumutol ng mga kawayan. Gagawin nating sibat ang mga kawayan upang meron tayong sandata. Pagkatapos, ay hahasain natin na mabuti ang ating mga itak. Nagmamadaling bumalik si tatay sa bahay namin habang nakasunod ako sa kanya. Nasa kusina na si Lisa at naghihilamos. Nagtaka siya nang kumuha ng itak si tatay at nagmamadaling lumabas. Ano nangyari? Bakit parang may kaaway si Tito Nilo? Lisa, nangyari na kasi ang pangatlo at huling senyales na mabubuhay na ang hanagob. Natuyo na ang taniman namin ng mga mais. Diyos ko, totoo ba yung sinasabi mo? Oo, Lisa. Kaya mangunguha kami ni tatay ng mga kawayan para gawing sibat. Yun daw ang gagamitin nating sandata kung sakaling umatake na mamayang gabi ang hanagob. Dito ka lang muna. Huwag kang lalabas ng bahay kahit na anong mangyari. Iniwanan ko na si Lisa at sinundan ko si tatay. Nagtungo kami sa gubat at doon kami kumuha ng mga kawayan. Doon na rin namin nilagyan ng patulis ang dulo ng mga yon. Nakita ko ang pagmamadali ni tatay sa kanyang ginagawa. Tay, tanong lang, gaano po ba kalakas ang hanagob at kailangan nating gumawa ng napakaraming sibat? Napakalakas niya, Nestor. Hindi lang siya malakas, kundi wala rin siyang awa. Kahit sinong tao ay papatayin at kakainin niya upang mawala ang kanyang gutom. Wala po bang paraan, tay, para mapatay siya? Walang nakakaalam kung anong eksaktong paraan para mapatay ang hanagob na yun. Ang ginagawa lang namin ay nilalabanan namin siya. Pero kahit napakarami ang nakikipaglaban sa kanya, ay hindi pa rin namin siya matalo-talo. Kaya mamayang gabi ay sisimulan natin ang pagbabantay.
Pero tay, hindi po ba mamayang gabi na rin po yung pista na sinasabi po ni Kapitan Romano? Isa pa yan sa iniisip ko, anak. Pagkatapos natin dito, ay kakausapin ko si Kapitan upang wag nang ituloy ang pagdiriwang na yon. Masyadong mapanganib kung maraming taong nasa labas ng kanilang bahay mamayang gabi. Binilisan na namin ni tatay ang paggawa ng sibat mula sa kawayan. Nang sa tingin namin ay sapat na ang aming mga nagawa, ay pinagtulungan na naming iuwi sa bahay ang mga sibat. Pagkatapos ay nagpaalam na si tatay na magpupunta muna siya sa bahay ni Kapitan Romano. Naisip kong samahan siya, kaya dalawa kaming nagpunta roon. Habang naglalakad, ay nakita ko na lahat ng pananim sa aming baryo ay tuyo at patay na. Nakakapagtaka na nangyari ang lahat ng yun sa loob lamang ng isang gabi. Nang nakarating kami sa bahay ni Kapitan Romano, ay naabutan namin siyang nakaupo sa labas ng bahay niya habang nagkakape. Nilo, Nestor, abay anong ginagawa niyo rito at napabisita kayo sa akin? Natuyo na ang mga pananim, Kapitan. Ito na ang pangatlong sinyalis. At may posibilidad na mamayang gabi na atake ang hanagob. Nakita ko nga ang mga pananim. Mabuti na lang at ang iba sa ating mga magsasaka ay nakapag-ani na nung isang araw. Kumusta pala ang maisa nyo? Nakapag-ani ba kagad kayo bago yun matuyo? Huwag mong intindihin ang maisa namin, Kapitan. Nandito kami para sabihin sa'yo na huwag yun ang ituloy ang pagdiriwang na gagawin nyo mamaya. Delikado yung, Kapitan. Mas makakabuti na manatili na lang tayong lahat sa ating mga bahay. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo, Nilo. Pero nakapaghanda na kami para sa pista mamayang gabi. Marami pa rin ang gustong ituloy ang pagdiriwang na yun. Dahil kagaya ko ay naniniwala sila na yun ang tanging paraan para matigil na ang pagpatay ng hanagob. Pero Kapitan, wala pong kasiguraduhan kung gagana po ang plano niyong yan. Tama po si tatay. Maaaring marami po mamamatay kung maraming tao ang nasa labas ng kanilang bahay. Ang kailangan po nating gawin ay magdasal po sa ating Diyos. Diyos? Ilang taon na ba kaming nagdadasal sa Diyos? Pero wala siyang ginagawa para matapos na ang impyerno sa baryo natin. Kaya tayo na lang ang dapat na gumawa ng paraan para sa ating kaligtasan. Sandali, huwag niyong sabihin na hindi kayo sasali sa kapistahan mamayang gabi. Nestor, isama mo si Lisa. Kailangan nandun siya mamayang gabi. Pasensya na po, pero hindi po kami sasama sa inyo. Nakakalungkot naman. Hindi pala namin kayo kaisa. Kung ganun ay makakaalis na kayo. Dahil kahit na ano sabihin nyo, ay itutuloy pa rin namin ang kapistahan mamayang gabi. Huwag kayong mag-alala. Kung di umubra ang gagawin namin mamayang gabi, ay may isa pang paraan. Ano pong paraan yun? Sa ngayon, ay ako lang muna ang dapat makaalam nun. Pero darating din ang takdang panahon na malalaman nyo rin. Makahulugang ngumiti si Kapitan Romano na nagbigay ng kilabot sa akin. Bigo kami ni tatay na kumbinsihin si Kapitan na wag nang ituloy ang pagdiriwang na gagawin ng mga ito mamayang gabi. At dahil alam namin ni tatay na hindi namin mapipilit si Kapitan sa gusto namin, ay umuwi na kami sa bahay namin. Pag uwi namin ni tatay, ay nagluluto na ng almusal si Lisa. Naupo kami ni tatay sa kusina at parehas na malungkot ang aming mga muka. Kumusta ang pakikipag-usap niyo kay Kapitan? Cancelled na ba yung sinasabi niyang pagdiriwang mamayang gabi? Hindi. Itutuloy pa rin nilang pagdiriwang para sa hanagob mamayang gabi. Naniniwala talaga si Kapitan na yun ang paraan para hindi na umatake ang hanagob dito sa baryo namin. Wala na tayong magagawa tungkol sa bagay na yan. Kung marami naniniwala kay Kapitan, ay walang mangyayari kung sasabihin natin sa kanila na manatili na lang sila sa bahay nila. Ang magagawa na lang natin ay siguraduhin ligtas tayo mamaya sa unang gabi ng pag-atake ng hanagob. Napuno ng takot at pangamba ang bawat oras na lumilipas. Kung pwede ko lang napigilan ang pagsapit ng dilim, ay ginawa ko na.
Hindi ako mapakali dahil yun ang unang gabi na maaari kong makita ang hanagob. Pagsapit ng gabi ay mas lalong tumindi ang takot ko. Palagi akong nasa tabi ni Lisa dahil alam ko na sa aming tatlo ay siya ang pinaka natatakot. Habang nasa loob kami ng bahay ay nakarinig kami ng mga taong sumisigaw at tila umaalulong sa labas. Ang akala namin ay umaatake na ang hanagob kaya binuksan namin ang bintana upang sumilip. Nagimbal kami nang makita namin ang mga taong nagpuprosesyon. Ginawa nilang maskara ang ulo ng mga hayop gaya ng baboy, kalabaw at baka. Nakasabit sa kanilang mga katawan ang bituka ng mga hayop na yon. Umakto sila na parabang mababangis na hayop. May dala silang mga sulok na may apoy. Nasa unahan nila si Kapitan Romano na may hawak pang pugot na ulo ng kalabaw. Anong ginagawa nila? Mukhang ganyang pagdiriwang pala ang gagawin nila. Ano? Pagdiriwang ba yan? Bakit para silang isang grupo ng kulto na sumasamba sa demonyo? Bakit kailangan nilang pumatay ng mga hayop? Siguro, ay dahil ganyan ang sinabi ng matandang babaylan kay Kapitan Romano. Pambihira. Nakakakilabot ang ginagawa nilang yan. Hindi nagtagal ay napahinto ang lahat nang may narinig kaming napakalakas na sigaw na parabang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Humangin ng malakas at nang tumingala kami ay nakita namin ang isang nilalang na lumilipad sa tapat ng buwan. Para yung isang tao na may napakalaking pakpak. Nagpapaikot-ikot yun sa ere na parabang naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Tay, ano po yung lumilipad na yun? Yun na ang hanagob, anak. Nabuhay na siya. Nagising na siya para pumatay at kumain sa loob ng 20 araw. Nestor, kunin mong itak sa kusina. Kailangan nating maging handa. Nagmamadali akong nagtungo sa kusina para kunin ang itak. Nang bumalik ako sa tabi ng bintana, ay sakto na lumilipad na paibaba ang hanagob. Pasugod yun sa mga tao. Mga kasama, huwag kayong matakot! Lumuhod tayong lahat! Ipakita natin sa hanagob na sinasamba natin siya! Magsiluhod kayo! Sabay-sabay na lumuhod ang mga tao habang palapit ng palapit sa mga yon ang hanagob. Dumi pa si Kapitan Romano. Hanagob! Sinasamba ka namin! Ikaw na ang aming kinikilalang Panginoon! Kami ay iyong mga tagasunod! Nang tumapak sa lupa, ang mga paa ng hanagob ay patuloy sa pagkampay ang malalaki nitong mga pakpak. Gumapang ang matinding kilabot sa buong katawan ko nang makita ko ang anyo ng hanagob. Ang balat niya ay halos itim ang kulay na parang isang matandang puno. Napakatulis ng mga kuko niya. Maging ang mga ngipin niya ay parabang maliliit na dulo ng kutsilyo. Malaki ang mata niya na kulay pula na palaging nanlilisik. Meron siyang malalaki at mahahabang sungay na parang sa demonyo. Kapansin-pansin na tila nabubulok ang kanyang katawan at kahit malayo kami ay naaamoy namin ang nakakasulasok niyang amoy na parabang nabubulok na patay na hayop. Bakit hindi pa tumatakas sa mga tao? Mukhang bulag na sila sa paniniwala na sinabi ni Kapitan. Ano pong gagawin natin, Tay? Hindi po ba natin lalabanan ang hanagob? Mukha po siyang mahina dahil nabubulok na po ang katawan niya. Huwag mo siyang maliitin, anak. Dahil sa sandaling makakain na siya ng tao, ay unti-unti na siyang lalakas at mawawala ang pagkabulok ng kanyang katawan. Hindi natinag ang mga tao mula sa pagkakaluhod. Habang ang hanagob ay isa-isang tinitignan ang mga tao na parabang nagsisimula na yung pumili kung sino ang kakainin nito. Hanggang sa muling lumipad ang hanagob at muling nagpaikot-ikot sa ere. Mga kanayon,
Nakita niyo na! Gumana ang ating pagsamba sa hanagob! Hindi niya na tayo papatayin! Masayang tumayo ang mga tao at nagpalakpakan. Pero sa gitna ng kanilang kasiyahan ay mabilis na bumulusok paibaba ang hanagob. Dinagit nito ang isang lalaki at habang nasa ere ay sinakmal nito yun sa leeg. Kinagat ng buo ng hanagob ang ulo ng lalaki at nang ibagsak nito ang katawan ng lalaki ay wala na yung ulo. Nagsigawan at nagkagulo ang mga taong nakakita. Nagtakbuhan ng mga yon sa iba't ibang direksyon. Muling umatake ang hanagob at isa-isa nung pinatay ang bawat taong mahuhuli niya. Walang awa nitong pinatay at kinain ang mga tao. Kailangan kong tumulong sa mga tao sa labas, anak. Pero akala ko bubatay. Dito lang tayo sa loob ng bahay. Hindi ako sinagot ni tatay. Lumabas siya, nadala ang kanyang itak. Kitang-kita ko kung paano hinarap ni tatay ang hanagob. Lisa, dito ka lang ha. Hindi ko pwedeng hayaan si tatay na mag-isa. Ano? Anong gagawin mo? Basta dito ka lang at kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Mabilis akong lumabas. Kinuha ko ang isang sibat at tumakbo ako palapit kay tatay. Walang pagdadalawang isip na pinuntirya ko ang mata ng hanagob. Matagumpay kong naitarak ang sibat sa kaliwang mata ng hanagob. Habang si tatay naman ay paulit-ulit na tinaga ang kaliwang braso ng hanagob hanggang sa naputol yun. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ng hanagob. Bigla yung lumipad paitaas at mabilis na lumayo hanggang sa tuluyan na yung nawala sa aming paningin. Naiwan sa paligid namin ang mga pinatay ng hanagob. Wala na siya, tay. Natalo na po ba natin siya? Hindi pa, anak. Sigurado ako, nababalik pa siya. Anong ginawa niyo dalawa? Bakit niyo sinaktan ang hanagob? Ano po bang dapat namin gawin, Kapitan? Lumuhod at sambahin ang hanagob habang isa-isa niyang pinapatay ang mga tao rito? Hindi kayo nag-iisip na dahil sa ginawa niyo ay mas lalong magagalit sa atin ang hanagob. Hindi ba sabi ko ay kailangan nating sambahin ang hanagob? Hindi mo ba nakita ang ginawa niya, Kapitan? Kahit sinamban niyo na siya, pumatay pa rin siya ng mga tao. Ibig sabihin, ay hindi epektibo ang paraan na sinasabi mo. Kahit anong pagsamba, Kapitan, ang gawin niyo sa hanagob ay hindi nun magagawang alisin kung ano talaga siya at kung bakit siya nabubuhay. Nabubuhay ang halimaw na yun para pumatay at kumain ng tao. Biglang umurong ang dila ni Kapitan Romano sa sinabing yun ni tatay. Matalim ang mga matang nakatingin siya sa amin. Tignan mo nga ang paligid mo, Kapitan. Hindi mo ba nakikita ang mga taong pinatay ng hanagob? Hindi pa ba sapat para sa iyo ang mga yan? Para tanggapin mo na ang tanging paraan upang matigil ang pagpatay ng hanagob. Ay ang patayin siya. Sinubukan na natin patayin noon ang hanagob, pero palagi tayo bigo. Pero nagkakamali kayo. Kung hindi gumana ang pagsamba sa kanya, ay meron pang isang paraan. At ano ang paraan na yan? Kailangan natin mag-alay sa hanagob. Ang sabi sa akin ng matandang babaylan, kung hindi gumana ang pagsamba sa hanagob, ay dapat na mag-alay tayo sa kanya. Ayoko sanang gawin ang pag-aalay, kaya sinubukan ko muna na sambahin siya. Pero dahil hindi umubra ang pagsamba sa hanagob, ay kailangan ko na subukan ang pag-aalay. Ano namang kailangan yung ialay sa hanagob? Isang sanggol. Sanggol na nasa sinapapunan pa ng kanyang ina. Nababaliw ka na, Romano. Isipin mo nga mabuti ang mga gusto mong gawin. Sa gagawin mong yan, hindi lang ang sanggol ang papatayin mo, kundi maging ang babaeng nagdadala sa sanggol na yun. Wala akong pakialam. Bilang kapitan ng baryong ito, ang kaligtasan ng mas nakararami ang prioridad ko. Ano naman, kung pumatay ako ng isa o dalawang buhay, kung ang kapalit naman nun ay ang buhay ng mas marami. Parehas kaming nagimbal ni tatay sa mga salitang lumabas sa bibig ni Kapitan Romano. Nakakatakot siyang tignan
dahil nanlalaki ng sobra ang mga mata niya na para bang wala na siya sa kanyang katinuan. Tumalikod na si Kapitan at naglakad palayo. Pumasok na kami ni Tatay sa bahay at doon ay sinalubong kami ng nag-aalalang si Lisa. Diyos ko, mabuti naman at ligtas kayong dalawa. Akala ko kung ano na ang mangyayari sa inyo. Mabuti na lang at nasaktan namin yung hanagob. Kaya umalis na siya. Pero hindi pa tayo ligtas, Nestor. Unang gabi pa lamang ito. At sa mga susunod na gabi, ay muli siyang babalik. Isa pang ikinakabahala ko ay si Kapitan Romano. Pakiramdam ko, ay wala na siya sa kanyang katinuan. Dahil sa kagustuhan niyang iligtas ang ating baryo mula sa hanagob. Magandang intensyon niya. Pero ang paraan niya para maresolba ang problema natin ay hindi tama. Bakit po? Ano po bang sinabi ni Kapitan Romano? May isa pa raw paraan upang tumigil na sa pagpatay ang hanagob. At yun ay ang pag-aalay sa aswang na yun ng isang sanggol na nasa sinapupunan pa ng isang ina. Diyos ko, nakakakilabot naman po yan. Bakit ba kung ano-ano na lang ang naiisip niyang gawin? Tay, may kilala po ba kayong buntis dito sa baryo natin? Kung meron, ay kailangan natin silang bigyan ng babala. Sa pagkakaalam ko, anak, ay wala. Maliit lang ang baryo natin. Kaya kung merong buntis dito, ay malalaman kagad ng lahat. Pero kinakabahan pa rin ako. Sa tingin ko ay desperado na si Romano. Kaya gagawa siya ng paraan para may maialay siya sa hanagob. Kahit paano, ay nabunutan ako ng tinik sa sinabi ni Tatay na walang buntis sa aming baryo. Ngunit nanatili ang takot ko dahil baka merong pang ibang paraan na gagawin si Kapitan Romano kung sakaling wala siyang makuwang buntis para ialay sa hanagob. Sa tingin ko kasi, totoong desperado na si Kapitan na huminto na sa pagpatay ang hanagob sa aming baryo. 2 gabi ang mabilis na lumipas at sa loob ng mga gabing yun ay 2 tao ang natagpo ang walang buhay sa aming baryo. Parehas na sugatan ang 2 at kapansin-pansin na nawawalan sila ng isang parte ng kanilang katawan. Ang isa ay wala ang kaliwang mata, habang ang isa naman ay wala ang kaliwang braso. Isang gabi, habang naghahapunan, ay napag-usapan namin ang tungkol sa pangyayaring yon. Tay, sa tingin nyo, bakit po kaya may kinuwang parte ng katawan yung hanagob dun sa mga biktima niya? Hindi mo ba napansin? Nung kinalaban natin ang hanagob, ay tinusok mo ang kaliwang mata niya. Habang ako naman, pinutol ko ang kaliwa niyang braso. May kakayahan ng hanagob na ibalik ang nasira o nawalang parte ng katawan niya sa pamamagitan ng pagkain ng parte ng katawan ng isang tao na wala sa kanya. Kung ganun, Tay, mahirap pala po talaga siyang patayin. Kahit pala tanggalan natin siya ng kung anong parte sa katawan niya, ay magagawa pa rin niya yung maibalik. Totoo yung sinabi mo, anak. Pero bukod sa hanagob, ay meron pa akong isang pinoproblema. Ano po yun, Tay? Nang dahil sa pagkatuyo ng ating maisan, ay wala na tayong pinagkukunan ng pera. Maging ang mga naimbak nating mga mais ay malapit na rin mabulok dahil hindi natin yung madadala sa bayan para ibenta. Hanggang ngayon kasi, ay hindi pa rin tayo makakalabas sa baryong ito. Napakalakas at mataas pa rin ang tubig sa ilog. Kung meron po akong may tutulong para kumita kayo ng pera, ay sabihin niyo lang po. Ano ka ba, Lisa? Relax ka lang. Kami na ang bahala ni Tatay sa bagay na yan. Hinawakan ko ang kamay ni Lisa at masuyo ko yung pinisil. Sa paraan na yon ay ipinaramdam ko sa kanya na wala siyang dapat na ikabahala at malalagpasan din namin ang lahat ng problema na aming kinakaharap. Kinabukasan ay may isang tanod ang nagpunta sa aming bahay. Sinabi ng tanod na kailangan naming magpunta sa plaza dahil may magaganap na pagpupulong doon na pangungunahan ni Kapitan Romano. Hindi raw maaaring hindi pumunta
dahil importante ang pag-uusapan doon. Natuwa ako sa bagay na yon dahil naisip ko na mukhang may iba ng plano na naisip ang aming kapitan para patayin ang naturang hanagob. Umasa ako na napagtanto na ng aming kapitan na mali ang mag-alay ng isang sanggol sa hanagob dahil kahit nasa sinapupunan pa yon ng kanyang ina, ay buhay na rin yun. Kasama kong nagpunta sa plaza, sina tatay at ang nobya kong si Lisa. Pagdating namin doon, ay marami na ang mga taong nasa harapan ng maliit na entablado na gawa sa kahoy at tabla. Maya-maya pa ay umakyat na si Kapitan Romano sa entablado. Napakunot noo ako dahil meron siyang dalang isang kahon na hindi namin alam kung ano ang laman. Alam ko na hindi naging maganda ang gabi nyo dahil sa pag-atake ng hanagob. Pero hayaan nyo akong batiin kayo ng isang magandang gabi. Batid kong lahat tayo ay natatakot. Lahat tayo ay nag-iisip ng paraan upang makaligtas sa pag-atake ng hanagob. Kaya naman, naisip ko na magsagawa ng isang aktibidad na magiging daan upang kahit paano ay makalimutan natin ang problemang kinakaharap natin ngayon. Anak ng Tokwa, ano bang sinasabi ni Kapitan? Ang akala ko naman may sasabihin siya tungkol sa kung paano natin lalabanan ng hanagob. Kaya niya tayo pinatawag. Makinig na lang muna tayo sa sasabihin niya, anak. Hintayin muna natin siyang matapos sa kanyang pagsasalita. Ngayong umaga ay magsasagawa tayo ng parapol. Lahat ng pangalan ng nakatira rito sa ating baryo ay nakasulat sa maliit na papel at nakalagay sa kahon na hawak ko. May isang mananalo sa inyo ng 5,000 piso. Malaking halaga na yon, di ba? Nagbulungan ang mga tao. Nakita ko na natuwa sila sa sinabi ni Kapitan Romano. Pero ako ay hindi nasiyahan sa bagay na yon. Hindi kasi angkop na magkaroon ng ganong kasiyahan habang may kinakaharap na malaking problema ang aming baryo. Nakangiting inalog ni Kapitan Romano ang kahon. Maya-maya pa ay binuksan niya yon at kumuha siya ng isang nakatuping papel. Lahat ng tao ay nakangiti at halatang umaasa na ang pangalan nila ang babanggitin ni Kapitan Romano. Ang maswerteng pangalan na nabunot ko, mga kanayon, ay walang iba kundi si Lisa. Ha? Ako ba yun? Teka, may iba ba bang Lisa dito? Walang umakyat sa entablado, kaya napagtanto naming si Lisa nga talaga ang nabunot. Ikaw nga yatang nabunot, Lisa. Aba, 5,000 din yun. Kaya nga po, tamang-tama po sa napag-usapan natin na kailangan po natin ng pera. Teka, sandali lang po ah. Kukunin ko na po kay Kapitan ng premyo. Hindi ko alam, pero sa kabila ng pagkapanalo ni Lisa, ay may kaba akong naramdaman. Pipigilan ko sana siya sa paglapit kay Kapitan Romano, pero mabilis na siyang nakaalis sa tabi ko. Nakangiting umakyat sa entablado si Lisa at tumayo siya sa tabi ni Kapitan. Binabati kita, Lisa. Biruin mo nga naman. Isang dayo pa ang nanalo sa akin simpleng parapol. Naku, maraming salamat po. Swerte po talaga ako sa mga raffle kaya hindi na po ako nagulat. Kapag may Christmas party po doon sa dati kong pinagtatrabahuhan, ay palaging ako po ang nabubunot. Maswerte ka palang talaga. Kung ganun, ay magtungo ka sa bahay mamayang hapon upang kunin ang premyo mo. Ha? Bakit? Hindi niyo ba po ngayon ibigay sa akin ng pera? Pasensya ka na. Hindi ko kasi nadala rito ang pera. Ang bahay ko ay ang nag-iisang bahay sa dulong bahagi nitong baryo namin. Madali mo lang naman makikita yon. Hihintayin kita ron, Lisa. Binabati kita sa pagkapanalo mo. Nakita kong magsasalita pa sana si Lisa, pero tinapos na ni Kapitan Romano ang pagpupulong. Pinauwi na niya ang mga tao at sinundo ko na si Lisa sa entablado.
at naglakad na kami pauwi ng bahay. Lisa, mamaya sasamahan kita sa bahay ni Kapitan sa pagkuha ng premyo mo. Sige. Nakakatuwa naman, no? Nagkaroon pa tayo ng 5,000 piso na walang kahirap-hirap. Parang sinagot kagad ng Diyos ang problema natin. Hindi ko na sinabi kay Lisa na may hindi ako magandang nararamdaman sa pagkapanalo niyang yun sa parapol ni Kapitan Romano dahil ayokong masira ang kasiyahang nararamdaman niya ng sandaling yon. Nanahimik na lang ako hanggang sa makarating na kami sa aming bahay. Matapos naming kumain ng pananghalian ay naging abala na kami ni tatay sa pagpili sa mga mais na nasa aming imbakan. Inihiwalay namin yung mga hindi na mapapakinabangan sa mga pwede pa naming kainin. Dahil doon ay nawala na sa isip ko na sasamahan ko si Lisa sa bahay ni Kapitan Romano para kunin ang premyo niya. Nang natapos na kami ni tatay sa aming ginagawa, ay bumalik na kami ni tatay sa bahay. Nagtaka ako dahil wala roon si Lisa. Ganun pa man, hindi ako masyadong nag-isip ng kung ano-ano dahil baka lumabas lang siya at naglakad-lakad. Pero nang sumapit na ang 5:00 ng hapon, ay doon na ako nag-alala kasi hindi pa rin bumabalik si Lisa. Nagdesisyon na kami ni tatay na hanapin si Lisa at nagsimula kaming magtanong-tanong sa mga kapitbahay namin. Ngunit sa kasamaang palad, walang nakakita kay Lisa. Saan kaya nagpunta si Lisa? Bakit kasi hindi siya nagpaalam sa atin kung saan siya pupunta Maliit lang tong baryo natin at hindi rin siya makakalis dito dahil sa ilog. Sigurado ako na nandito lang siya. Sana nga tay. Kanina pa kasi ako kinakabahan Sandali. Hindi ba dapat isasamahan mo siya kanina papunta sa bahay ni Kapitan Romano? Hindi kaya naroon siya? Oo nga pala no. Tara na po kina Kapitan Tay. Bilisan po natin at malapit na pong dumilim. Malalaki ang hakbang na tinungo namin ni tatay ang bahay ni Kapitan Romano. Nakasarado ang pinto ng bahay niya. Kaya naman kumatok kami. Hindi nagtagal ay pinagbuksan kami ni Kapitan. Magandang hapon po, Kapitan Romano. Oh, ano ginagawa niyo rito? Kung naparito kayo, para kausapin ako sa sinabi kong paraan para tumigil na sa pag-atake ang Hanagop, ay huwag na kayo mag-alala dahil hindi ko nagagawin yun. Napagtanto ko na maling pumatay ako ng inosenteng sagol para lang sa kagustuhan kong iligtas ang ating baryo. Masaya po kaming marinig yang Kapitan. Pero wala po kami rito para kausapin kayo tungkol sa bagay na yan Kapitan, itatanong lang po namin sana sa inyo kung nagpunta ba rito kanina si Lisa para kunin yung premyo niya doon sa parapol nyo. Oo. Nagpunta nga siya rito kanina. Siguro yung mga bandang 3:00 ng hapon yon. Naibigay ko na sa kanya 5,000 piso Alam niyo po ba kung saan po siya nagpunta pagkatapos niyang pumunta rito sa bahay niyo? Hanggang ngayon po kasi, hindi pa rin po siya umuwi sa bahay Abe, wala na ba siyang nababanggit sa akin kung saan siya pupunta? Ang iniisip ko, ay dediretso na siya pauwi sa inyo. Pagkabigay ko kasi sa kanya ng pera, ay umalis na siya kaagad. Anak nang, saan na kaya siya nagpunta? Malapit ng dumilim Baka abutan siya ng gabi sa labas. Baka naman naglakad-lakad lang siya. Baka naman nagpapalipas ng inip. Iba po kasi ang pakiramdam ko Kinakabahan po ako. Kapitan, pwede niyo po bang sabihan ng mga tanod niyo na hanapin si Lisa? Ay, sige, walang problema. Huwag kayo mag-alala. Dahil sisiguraduhin kong makakauwi si Lisa sa inyo bago tuluyang gumabi. Maraming salamat po. Tay, tara na. Hanapin na po natin ulit si Lisa. Matapos yun, ay umalis na kami ni tatay sa bahay ni Kapitan Romano upang ipagpatuloy ang paghahanap namin kay Lisa. Lahat ng bahay na nadadaanan namin ay kumakatok kami para magtanong sa mga tao na naroroon kung nakita ba nila ang girlfriend ko. Pero kahit isa ay walang makapagsabi sa amin ng impormasyon
kung nasaan si Lisa. Hanggang sa sumapit na ang 7:00 ng gabi, nasa labas pa rin kami ni Tatay. Nestor, kailangan na nating umuwi. Delikado na nandito pa rin tayo sa labas na ganitong oras. Baka makita tayo ng halagob. Wala tayong dalang kahit na anong sandata para labanan siya. Pero Tay, hindi pa po natin nakikita si Lisa eh. Ayoko pong umuwi tayo nang hindi natin siya nahahanap. Naikot na natin ang buong baryo, anak. Baka naman nandun na siya sa bahay. Ilang oras na rin tayo naghahanap. May posibilidad na nakauwi na siya sa mga oras na ito. Ewan ko po Tay, pero hindi ko nararamdaman na nasa bahay na po si Lisa. Hindi natin malalaman kung hindi muna tayo uuwi. Mabilis akong nag-isip at napagtanto ko na may punto ang sinabi ni Tatay. Sa huli, pumayag na lang ako na umuwi sa bahay. Pero nanlumo ako nang pag-uwi namin ay wala pa roon si Lisa. Mangiyak-ngiyak na ako ng sandaling yun. Abot langit na ang pag-aalala ko para sa aking nobya. Tay, lalabas lang ako ulit ha. Hanapin ko lang ulit si Lisa. Kahit ako na lang po maghanap sa kanya, Tay. Magdadala na lang po ako ng itak para sakaling kung makita ako ng hanagob ay malalabanan ko siya. Nestor, makinig ka sa akin, anak. Delikado nang lumabas. Pero Tay, hindi ko po pwedeng pabayaan si Lisa. Baka kung ano na po nangyayari sa kanya eh. Kailangan ko po siyang hanapin. Nestor anak. Makinig ka. Ipagdasal na lang natin na ligtas siya. Pasensya na po, Tay. Pero hindi ko po kayang iasa sa dasal si Lisa. Kailangan may gawin ako. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nasisiguro na ligtas si Lisa. Natigilan kami ni Tatay nang may biglang kumatok sa pinto. Nanlaki ang mga mata ko at ang unang pumasok sa utak ko ay si Lisa na yon. Nagmamadali kong binuksan ang pinto pero bumagsak ang balikat ko nang hindi si Lisa ang nakita ko, kundi ang matandang babae na si Aling Emma. Nagtaka ko dahil may sugat siya sa ulo at may natuyong dugo sa kanyang muka. Agad kong inalalayan si Aling Emma at dinala ko siya sa loob ng aming bahay. Pinaupo ko siya dahil halatang hinang-hina siya. Maging si Tatay ay nagtaka kung bakit ganun ang kalagayan ni Aling Emma. Ano nangyari sa inyo, Aling Emma? Inatake ba kayo ng hanagob? Hindi. Hindi hanagob ang may gawa nito sa akin, kundi si Romano. Ano kanyo? Si Kapitan? Bakit naman po kayo sasaktan ni Kapitan? Dahil sinabi ko sa kanya, nabuntis ang iyong nobya, Nestor. Ano? Pero hindi po buntis si Lisa, nagkakamali po kayo. At bakit naman kayo sasaktan ni Kapitan kung sakali mang buntis si Lisa? Buntis siya. Hindi niya lang alam. 6 na buwan na siyang buntis. Sadyang may mga babae na hindi malaki ang tiyan kapag nagbuntis. Nang nasa bahay na ako ni Romano ng araw na nakausap ko ang nobya mo, ay tinanong niya ako kung ano ang ibig kong sabihin na lalaki ang anak ng nobya mo. Sinabi ko na buntis si Lisa. Nagtaka ko nang matuwa si Romano. Nagtanungin ko siya ay sabi niya sa akin na nakita niya na ang iaalay niya sa hanagob. Tumutol ako kaya pinukpok niya ako ng bote sa ulo. Itinali niya ako at binihag niya ako para hindi ko masabi sa inyo ang plano niya kay Lisa. Mabuti na lang at nagawa kong makatakas. Kung ganun, si Kapitan na may hawak ngayon kay Lisa? Tama ka. Siya ka, Nestor. Malamang ay hindi rin totoong parapol na ginawa na yun ni Romano. Sinadya niyang si Lisa ang manalo roon para pumunta si Lisa sa bahay niya. Nestor, tara na. Pumunta na tayo sa bahay ni Romano. Bilisan natin. Sandali lang. Wala roon si Romano at si Lisa. Dinala ni Romano si Lisa sa abandonadong simbahan na nasa lumang sementeryo. Doon niyo sila puntahan. Bilisan niyo at baka huli na ang lahat. Ngayong gabi na iaalay ni Romano si Lisa sa halagob. Hindi na kami nag-aksaya ng oras ni Tatay. Kumuha kami
ng tig-isang itak at tumakbo na kami patungo sa lumang sementeryo. Hindi ako makapaniwala na buntis pala si Lisa. Ngunit hindi ko magawang maging masaya dahil mas iniisip ko ang kaligtasan ng aking nobya. Sa wakas ay narating na namin ang lumang sementeryo. Natanaw namin ang lumang simbahan na sa tuktok ay may malaking krus na gawa sa kahoy. Ang dulo ng krus ay merong patusok. Nakita namin na nakatali si Lisa sa malaking krus at nasa tabi nito si Kapitan Romano. Tumakbo kami papunta sa simbahan pero hinarangan kami ng mga lalaki na naniniwala kay Kapitan Romano. Sinubukan nila kaming pigilan ni tatay, kaya naman napilitan kaming labanan sila. Nestor anak, alerto ka. Ako nang bahala sa mga ito. Akyatin mo na si Lisa at iligtas mo siya, madali ka! Nang marinig ko ang pagsigaw ni Lisa, ay agad akong pumasok sa lumang simbahan. Umakyat ako sa paikot na hagdan hanggang sa nakarating ako sa tore kung saan naroon ang kampana. Kahit napakataas ng aking kinaroroonan, ay lumabas ako mula sa bintana ng tore at mula roon ay umakyat ako papunta sa bubong. Nakita ko kagad si Kapitan Romano na nakadipa habang nakatingala sa kalangitan. Hanagob! Panginoong Hanagob, nasan ka na? Narito na ang alay ko sa iyo. Kunin mo ang sanggol na nasa sinapupunan ng babaeng ito, kapalit ng hindi mo pagsalakay sa aming baryo. Panginoong Hanagob, nasan ka? Magpakita ka, Panginoon! Hayop ka! Tumigil ka na sa mga kabaliwan mo, Kapitan! Nahihibang ka na! Maingat akong naglakad, palapit kina Lisa, dahil marupok na ang bubong ng simbahan. Nestor! Nestor, tulungan mo ako! Demonyo si Kapitan! Tulungan mo ako! Hindi niyo ako mapipigilan. Bakit ba hindi niyo maintindihan na ginagawa ko to para sa ating lahat, para sa kaligtasan ng lahat? Hayop ka! Hindi ako papayag na gamitin mo ang aking mag-ina sa kaibangan mo! Wala ka na magagawa, Nestor. Tanggapin mo na lang ang kapalaran ni Lisa. Isipin mo na lang na isa siyang bayani na inalay ang kanyang buhay para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Wala na. Nababaliw ka lang talaga. Paano ka nakakasiguro na totoo nga mga sinabi sa'yo na matandang babayla na yun? Dahil desperado na ako matapos sa kasamaan ng Hanagob dito sa ating baryo. Ginagawa ko to para protektahan ang lahat ng mga nakatira dito. Magsasalita pa sana ako nang biglang humangin ng malakas. Sinabayan yun ng nakakatakot na sigaw ng Hanagob. Tumingala ako sa kalangitan at kinilabutan ako ng gusto nang makita ko ang Hanagob na lumilipad sa itaas ng krus kung saan nakatali si Lisa. Nandiyan na siya. Nandiyan na ang Panginoon ko. Hindi niyo na ako kayang pigilan. Panginoong Hanagob, kunin mo na ang babaeng ito at ang sanggol niya. Ito ang alay ng baryong ito. Para sa iyo. Kunin mo na siya. Nanlaki ang mga mata ko nang bumulusok na paibaba ang Hanagob. Sa kabila ng posibilidad na bumigay ang bubong, ay mabilis pa rin akong tumakbo upang iligtas si Lisa. Haharangan sana ako ni Kapitan Romano, pero iniumang ko sa kanya ang itak. Napaatras siya at sa hindi sinasadyang pangyayari ay nahulog siya mula sa bubong ng simbahan. Malakas na bumagsak ang katawan niya sa lupa na agad niyang ikinamatay. Nestor! Nestor, tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay! Tulungan mo ako dito! Hindi muna ako nagsalita. Itinuon ko ang aking atensyon sa pagtatanggal ng pagkakatali kay Lisa hanggang sa naramdaman ko
ang presensya ng hanagob na papalapit sa amin. Mabilis akong humarap at sakto ng ilang dipa na lamang ang layo ng hanagob sa amin. Agad akong yumuko at nang dumaan siya sa ibabaw ko, ay itinarak ko ang itak sa kanyang tiyan. Malakas na umatungal ang hanagob at muli siyang lumipad papunta sa itaas. Ginamit ko na ang itak para putulin ang lubid na nakatali kay Lisa. Napakabilis ng tibok ng puso ko ng mga sandaling yon. Awang-awa na ako para kay Lisa dahil umiiyak siya ng dahil sa labis na takot. Tinignan ko ng mabilis ang hanagob at nang pasugod na naman siya sa amin, ay huminto muna ako sa pagputol sa lubid. Matatag akong tumayo upang salubungin ang hanagob. Isinentabi ko muna ang takot na nararamdaman ko dahil alam kong walang maidudulot na maganda kung hahayaan kong maghari ang takot sa akin. Nang malapit na ang hanagob sa akin, ay pinuntiriya ko ang kanyang mata. Nagtagumpay naman ako sa pagtusok sa kaliwang mata ng hanagob. Pumailan lang sa paligid ang kalunos-lunos na sigaw ng halimaw. Tumayo ang hanagob sa harapan ko. Hindi ko ipinakita sa kanya na natatakot ako. Sige, lumapit kang demonyo ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Lapit! Lumapit ka! Nestor! Mag-iingat ka! Nang aatakihin ako ng hanagob, ay binutas ko ang pakpak niya gamit ang itak at saka ko siya malakas na itinulak. Nahulog mula sa bubong ang hanagob dahil hindi na siya makalipad. Pinilit pa niyang lumipad pero dahil sa malaking butas sa pakpak niya, ay dire-diretso siyang bumagsak. Malakas na bumagsak ang hanagob kung saan bumagsak si Kapitan Romano. Tinignan ko ang hanagob at kahit paano ay nakahinga ko ng maluwag dahil hindi na siya gumagalaw. Inakala ko na patay na siya ng sandaling yon. Muli kong nilapitan si Lisa at nagmamadali ko ng pinutol ang lubid na nakatali sa kanya gamit ang aking itak. Nang tuluyang ko na siyang napakawalan, ay agad ko siyang niyakap. Iyak pa rin siya ng iyak. Nestor, maraming salamat. Akala ko katapusan ko na. Salamat talaga sa'yo. Tana, tapos na Lisa. Ligtas ka na. Sa tingin ko, ay patay na ang hanagob. Nestor, yung hanagob. Yung hanagob, boy pa siya. Mabilis akong sumilip sa ibaba at nagimbal ako